May bagong highway na ginagawa sa bayan ng San Nicolas. At dahil hindi pa ito tapos, wala pang dumadaan ng mga sasakyan. Kaya naman, naging paboritong palaruan ng mga bata ang malawak na sementadong kalsada. May mga nagpipiko, nagbibisikleta, naghahabulan, nag-Chinese garter, at kung ano-ano pa. Pero iba nyo ang 7 taong gulang na si Carla dahil ang hilig niyang gawin, gumuhit sa kalsada. Gamit ang chalk, paborito niyang i-drawing ang mga diwata, duwende, tikbalang, manananggal at iba pang nilalang. Sa kanilang probinsya, buhay pa rin ang mga kwentong kababalaghan. Ito rin kasi ang madalas na panakot noon kay Carla ng kanyang lola. Hoy Carla, laro na tayo. Sali ka na sa agawan base namin. Kayo na lang? Di pa tapos itong dinodrawing ko eh. Hayaan niyo na yan. May sarili na namang mundo. Nagsiuwian ng ibang bata, pero si Carla, panay pa rin ang drawing. Hanggang sa tila ba may ibang nanonood sa kanya. Ang galing mo namang mag-drawing. Salamat. Sali naman ako dyan sa laro mo. Drawing mo rin ako. Sige. Ayan. Kapre ba yan? Kamukha ko nga. Kuwang-kuwa mo pa ang trabaho ko. Mula noon, tuwing naglalaro si Carla sa may kalsada, nakikita niya rin ang kapre sa may puno na labis ang pagkagiliw sa kanya. Color chalk? Para sa akin to? Oo naman. Para mas makulay ang mga drawing mo. Oh, magmerienda ka muna. Mangga! Paborito ko yan! Wow! Bagong manika? Carla, bago ba yung manika mo? Opo, Nay. Padala ba yan ng tatay mo galing Taiwan? Hindi po. Bigay po ito ng bago kong kaibigan. Yung kapre. Kapre? Saan mo naman nakilala yung kapre? Doon po sa may puno. Sa may bagong kalsada. Hay nako, maloloka ako sa yung bata ka. Dati, noong bata-bata ka, sabi mo may mga kalaro kang duwende. Tapos, mga batang diwata. Ngayon naman kapre? Mabait naman po yung kapre, Nay. O siya, sabihin mo sa kapring yan. Gusto ko siyang makilala. Ang gabi, bigla na lang inapoy ng lagnat si Carla. Kaya dinala siya ni Aling Linda kay Inday Biring na isang magtatawas. Kapre! Kapre ang nagdulot ng lagnat ng anak mo, Linda. Nag-aalay nga ng prutas si Aling Linda sa may puno. Nawala ang lagnat ni Carla. Pero nanatili pa rin siyang matamlay. Gumaling ang bata, pero mukhang may sakit pa rin. Sa eskwelahan, kapansin-pansing tila nawala ng ganang makipaglaro si Carla sa kanyang mga klase. Napansin din ni Ma'am Tess na ang dati niyang masayahing estudyante, lagi nang tulala at parang wala sa sarili. Kaya minabuti na niyang kausapin si Carla pagkatapos ng klase. Carla, napansin ko, panay ang drawing mo kanina sa klase. Ano ba yung dinodrawing mo? Ay, ikaw ba tong batang may manika? Nanay mo to? Tatay mo tong nakasakay sa eroplano? Ah, nasa abroad siya. Sino naman itong isang lalaki? Kuya mo? Sino siya? Kaibigan ko po, yung kapre. Kapre? Sigurado ka ba? Ba't hindi yata siya mukhang kapre? Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Hindi po pwede. Magagalit siya. Ba't siya magagalit? Kasi po sabi niya huwag po akong magsusumbong. Sasaktan daw po niya ako. Sasaktan po niya yung nanay ko. Agad na kinausap ni Ma'am Tess si Aling Linda dahil sa drawing at paputol-putol na pagkukwento ni Carla. Nalaman nilang inabuso pala ng kapre ang kawawang bata. Kaya agad silang humingi ng tulong sa barangay at pulisya at pinuntahan nila ang kapre. Dinatnan nilang nagpapahinga at naninigarilyo sa itaas ng puno ang kapre. Na hindi naman pala totoong kapre,
kundi si Mang Cardo, na isang trabahador sa ginagawang bagong kalsada. Agad nila itong dinakip at pinusasan. Kaya kailangan niya itong panagutan sa batas. Sa tulong ng isang NGO, sumailalim sa therapy session si Carla at maging si Aling Linda para sabay nilang malampasan ang madilim na yugto ng kanilang buhay. Batid nilang matatagalan pa bago maibalik ang dating sigla ni Carla. Pero ang mahalaga, hindi mawawala kailanman ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Tulong-tulong tayong protektahan ng lahat ng bata laban sa mga kapre na maaaring maghasik ng lagim at mangwasak ng kamusmusan ng ating mga kabataan.